Lubos na akong natuwa na makilala ang ikapitong anghel na mensahero at ang kanyang mensahe na maging katotohanan. At ganito ang sabi ng Panginoon. Ang mga salita sa mga tape ay hindi niya salita, kundi ay mga salita ng Diyos tulad ng Biblia. Ngayon, ang pagtitipon ng mga gilas sa liham mula sa Branham Tabernacle para sa Sabado, September 27, 2025. Minamahal na nagkakaisang na nobya. Tuwang-tuwa ako at sa ilalim ng napakalaking pag-asa na maging bahagi ng lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating panahon. Ang mga iniisip ng Diyos sa pasimula ay natutupad na ngayon sa harap ng ating mga mata at tayo ay bahagi nito. Sa buong Biblia, ang mga propeta ay nagpropesiya at nagsalita kung ano ang magaganap. Minsan ang mga propesiyang iyon ay hindi naganap sa loob ng daang-daang taon. Ngunit nang dumating ang kapunuan ng panahon, ito ay nangyari sapagkat ang kaisipan ng Diyos na sinasalita sa pamagitan ng kanyang propeta ay kailangan mangyari. Sinabi ni Propeta Isaias, isang birhin ay maglilihi. Inihanda ng bawat pamilyang Hebro ang kanilang maliit na anak na babae upang magkaroon ng sanggol na ito. Binili nila ito ng sapatos at buta at maliit na bird's eye at naghanda para sa pagdating ng sanggol. Lumipas ang mga henerasyon, ngunit sa wakas ay natupad ang salita ng Diyos. Bilang isang batang lalaki na lumaki, palagi akong nagtataka. Panginoon, nakikita ko sa iyong salita na lagi mong pinag-isa ang iyong mga tao upang tuparin ang iyong salita. Pinagsama mo ang iyong mga anak na Hebro sa pamagitan ng isang tao, si Moses, na pinangunahan sila sa pamagitan ng haliging apoy sa lupang pangako. Na ikaw ay nagkatawang tao at nanirahan dito sa lupa, pinagkaisa mo ang iyong mga disipulo. Iniwalay mo sila sa lahat ng bagay at sa lahat upang ipahayag ang iyong salita sa kanila. Sa araw ng Pentecostes, muli ninyong tinipon ang iyong simbahan sa isang lugar, sa isang isip at pagkakaisa bago ka dumating at ibigay sa kanila ang iyong banal na espiritu. Naisip ko paano ito magiging posible ngayon, Panginoon? Ang iyong nobya ay nakakalat sa buong mundo. Pupunta ba ang lahat ng nobya sa Jeffersonville? Hindi ko makita ang mangyayari, Panginoon. Ngunit, Panginoon, hindi ninyo binabago ang iyong programa. Ito ang iyong batas. Walang paraan para pigilan ito. Paano mo ito gagawin? Kaluwalhatian ngayong araw, nakikita natin ang ating mga mata at higit sa lahat, maging bahagi nito. Natutupad ang walang hanggang salita ng Diyos. Hindi tayo pisikal sa isang lugar. Nakakalat tayo sa buong mundo, ngunit pinagkaisa ngayon ng Espiritu Santo ang kanyang nobya sa tinig ng Diyos, ang kanyang salita na binasa at na-record sa mga tape. Ang ganap ng Diyos para sa ngayon ay nagtitipon at nagkaisa sa kanyang nobya at walang makakapigil. Pinaglalakip-lakip na ng Diyos ang kanyang nobya. Siya ay nanggagaling pa sa silangan at kanluran at hilaga at timog. May panahon ng paglalakip at nangyayari na yan ngayon sa anumang kadahilanan at siya ay naglalakip-lakip sa pag-agaw. Amen. Ang oras ng pagkakaisa ay nagaganap ngayon. Ano ang pagkakaisa sa atin? Ang Espiritu Santo sa pamagitan ng kanyang salita, ng kanyang tinig. Para saan ba tayo nagkakaisa? Ang rapture at lahat tayo ay papunta at hindi tayo nag-iiwan ng isa. Inihanda na siya ng Diyos. Siya nga, saan siya nakikipaglakip sa salita? Anong salita para sa ating panahon? Itong mensahe, ang kanyang busis, ang tinig ng Diyos sa kanyang nobya. Hindi lalaki, hindi isang grupo. Ang pinagtibay ng haliging apoy, tinig ng Diyos sa mga tape. Sapagkat ang lahat ng langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita hindi lilipas kailanman. Pinag-iisa niya ang kanyang sarili sa ganito ang sabi ng Panginoon. Ano man ang sabihin ng anumang denominasyon o sinumang iba pa. Ano man ang sasabihin ng anumang tao, tayo ay nakikiisa sa napatunayan, pinagtibay na ganito ang sabi ng tinig ng Panginoon para sa ating panahon. Hindi interpretasyon ng isang tao. Bakit natin gagawin yon? Iyan ay nagbabago sa bawat tao, ngunit ang tinig ng Diyos sa mga tape ay hindi nagbabago at ito ay ipinahayag ng haliging apoy mismo ng salita ng Diyos at ang tinig ng Diyos. Anong problema nito sa tao? Hindi niya kilala ang kanyang pinuno. Oo sir, magrarari sila sa paligid ng isang denominasyon.
Magrarally sila sa paligid ng isang obispo o isang tao, ngunit hindi sila magrarally sa paligid ng pinuno, ang banal na espiritu sa salita. Kita mo? Sabi nila, oh well, natatakot akong maging panatiko ako. Natatakot akong mapunta ako sa maling paa. Oh, andyan ka na pala. Dito tinuro ng mga kritiko ang kanilang mga kongregasyon at nagsasabing, tingnan, itinataas nila ang isang tao, kapatid na Branham. Sila ay mga mananampalataya sa Diyos at nagtipon sa paligid niya ang tao, hindi ang banal na espiritu. Kalukuhan, kami ay nagkakaisa sa paligid ng tinig ng Diyos na sinasalita sa pamagitan ng taong iyon. Tandaan, iyon ang lalaking pinili ng Diyos upang maging kanyang tinig, upang tawagin at pamunuan ang kanyang nobya sa araw na ito. Iyan ang tanging tinig na pinagtibay ng Diyos mismo. Ngunit sa kabaligtaran, sila ay nagkakaisa sa paligid ng mga lalaki. Hindi nila ipapatugtog ang tinig ng Diyos sa mga tapes sa kanilang mga simbahan. Naiisip mo ba yun? Isang ministro na nag-aangking naniniwala na ang mensaheng ito ay ang mensahe ng oras. Ganito ang sabi ng Panginoon, ngunit humanap ng ilang uri ng dahilan upang hindi tumugtog ang tinig na iyon sa kanilang mga simbahan, ngunit maglingkod sa mga tao na dapat nilang pakinggan sila at ang ibang mga ministro ay nangangaral ng salita. Pagkatapos ay sasabihin nila na tayo ay sumusunod sa isang tao. Nabalitaan lang natin last Sunday kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga lalaki. Naghahanda kami para sa isang kasal. Tayo ay nagiging isa sa Kanya. Ang salita ay nagiging ikaw at ikaw ay nagiging ang salita. Sinabi ni Jesus sa araw na iyon ay malalaman ninyo, ang lahat ng Ama ay ako nga, at ang lahat ng ako ay kayo, at ang lahat ng kayo ako nga. Sa araw na iyon malalaman ninyo na ako ay nasa Ama, ang Ama ay nasa akin, ako ay nasa inyo, at kayo ay nasa akin. Salamat Panginoon sa pagbubunyag ng iyong sarili at ng ating sarili sa ating panahon, ang iyong nobya sa paghahanda ng kanyang sarili sa pamagitan ng iyong binibigkas na salita. Alam namin na kami ay nasa iyong perpektong kalooban sa pamagitan ng pananatili sa iyong naitala na salita. Inayahan ko ang mundo na makinig sa tanging pinagtibay na tinig ng Diyos para sa araw ngayong linggo. Maaari kang sumama sa amin sa linggo sa ganap ng 12:00 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig namin ang 63-0818, ang panahon ng paglalakip at tanda. Kung hindi ka makaka-hook up at makinig sa amin, pumili ng tape, anumang tape, lahat sila ay ganito ang sabi ng Panginoon, at makinig sa salita ng Diyos na makaperpekto sa iyo at ihanda ka para sa kanyang malapit na pagdating. Brother Joseph Branham. Mga kasulatan. Awit, Kapitulo 86, versikulo 1 hanggang 11. San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 3. Inalalakip na niya ang kanyang sarili. Siya ay nahahanda na. Bakit? Siya kasi ang nobya. Siya nga. At inalalakip na niya ang kanyang sarili sa kanyang nobya. Kita nyo? At ang nobya ay ang salita. Nang pasimula ay ang salita. Ang salita ay suma sa Diyos. At ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Ito ay nagtatapos ang pagtitipon ng mga agilas sa liham. Ang video nito ay ipinakita ko sa maraming simbahan at gusto kong magtanong ng mga tanong. Ilan sa inyo ang naniniwala na ang mensahe na ito sa mga tape ay ganito ang sabi ng Panginoon? Itaas ang iyong mga kamay. Ipaalam sa mga tao sa paligid mo na naniniwala ka na lahat ng sinasabi ni kapatid William Branham ay katotohanan. Sasabihin, Amen. Purihin ang Panginoon. Masaya ako para sa inyong mga taong nagtaas ng kamay at nagsabi ng Amen. Hanggang sa susunod na pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.